everyone, good morning. So, ang topic natin for today is purgatory. Pag-usapan natin, ano nga ba ang purgatory? Totoo ba ito? So, sabi dito, purgatory is a temporary state of soul who is die in God's grace but still need purification from venial sins of temporal punishment. These souls have assured salvations and will enter heaven once fully cleansed. It is not a second chance for the man, but a final stage in the journey to glory. The living can assist these souls. So, ibig sabihin, kapag napunta ka sa purgatory, ligtas ka na nun. Kumbaga, ito yung purification station bago ka pumunta sa langit. So, mapipurify ka muna dito sa stage na to. So, parang tubig, dadaan muna sa filter. Pag lumagpas sa filter, purified na. Pwede nang inumin. Clear na. So, this time, dito, dadaan muna yung mga tao sa purging. Then, pupunta sa langit. So, once fully cleansed, it is not a second chance for the demand, but the final stage in the journey to glory. The living can assist the souls through prayers. So, kapag mayroon kang kamag-anak, napunta yung kamag-anak mo sa purgatory, pwede mo ipanalangin. Ito yung katuruan ng purgatory. You can assist the souls through prayers, masses, and indulgences, helping hasten their purification and entry into the eternal joy of God's presence. So, according sa catechism, yung mga masasamang tao, hindi na pupunta sa purgatory. Diretso na sa impyerno. Pero, yung mga santo na hindi na dumadaan ng purgatory, dumadiretso na sa langit yung mga saints, diba? Pero kapag ikaw, hindi mabait, may mga venial sins ka pa, or hindi ka baptized, diretso ka muna sa purgatory. Okay. Possible na yung hindi naniniwala kay Jesus pero mabuting tao naman, possible, purgatory muna, purge muna, purify, then saka pupunta sa langit. Ito yung katuruan ng purgatory. Now, sabi dito sa Hebrews chapter 10, sabi dito, totoo ba yung purgatory? Sagutin natin yan. Well, depende kung saan ka nagbabasa noon. So, pag nagbabasa tayo sa Biblia, walang purgatory. Pero, sa ibang katuruan, sa ibang mga extra biblical sources na wala sa Bible, pag dun mo kinuha yung katuruan, naniniwala ka doon, naniniwala ka sa tradition, then pwede ka maniwala sa purgatory. Pero pag Bible believer ka, you believe in the Bible, you don't believe extra resources katulad nito, biblical resources. Wala namang kaso kung naniniwala. Kasi may kanya-kanyang pananampalataya at kailangan maggalangan at respetuhan. Pero ang tinuturo natin, dapat kung ano yung tinuturo ng Bible. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 14, for by a single offering, He has perfected for all time those who being sanctified. So makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghandog ay niyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis. So, dito sa Hebrews chapter 10 verse 14 na si Jesus Christ ay sapat na. Sapat na. Ito yung unang katuluan natin for today. So, dahil Bible yung final authority at Bible, and according to the Bible, Christ's purification is enough. Yung pagbuhos ng dugo ng Panginoon sa Kristo sa Panginoon sa Kalbaryo, sapat na yan at wala nang idadagdag pa yun. Sapat na yung makapangyarihang dugo na maghugas sa ating mga kasalanan. At ito yung sinasabi ng Bible. For by a single offering, isa-sacrifice yan ng Panginoon. Mabisa at sapat. He has perfected all time. Unimperfected,
sa harapan ng Diyos, nilinis ka na. Wala ka ng bahid na karamihan. You are perfect in the eyes of God, and that is the grace of God. Yun yung kabutihan Diyos, yun yung biyaya ng Diyos na pinakita sa atin na walang bayad. That's why ang ganti lang natin sa Panginoon. Thank you. Pagsamba, pasasalamat. For by a single offering, He is perfected for all time. Those who they sanctify. Ibig sabihin ngayon palang nililinis ka na ng Diyos. Pero yung dugo ng Panginoon, sapat na para maging malinis ka at ganap ka sa harapan ng Diyos. Even though dito sa lupa, it's a process, you're under the process pa rin ng pagbabago. And sabi nga dito, sa makatuwid sa pamamagitan lang ng isang paghandong ginawang ganap, magpakailaman ang mga nililinis. So right now, you're being cleansed dito sa lupa, kaya binabago ka ng Diyos araw-araw. Pero yung epekto niyan sa harapan ng Diyos, you are already perfect. Kasi pag namatay ka, perfect ka na rin naman. Hugasa ka naman sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. That Jesus is enough. At yan ang nakasaad sa Biblia. Yung Panginoong Diyos, sapat na. Pangalawa, Christ's purification is for all time. Nakita niyo po, diba? Perfectly for all time. Ibig sabihin, nung pinatawad ka ng Diyos, alam na ng Diyos yung kasalanan mo. Past, present, future. Kaya nung pinatawad ka ng Diyos, pinatawad ka ng niya. Yung bisa ng dugo ng ating Panginoong Jesus, mula ka pangalaan, hanggang sa kamatayan, ganun katindi yung bisa ng dugo ng ating Panginoon, kaya tayong patawaran. And that is pure grace. Purong biyaya at kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin. It is for all time. Kaya pag naligtas ka ng Diyos, may kapayapaan ka na. Thank you that I am safe. And hindi po ito yung hindi ka mangangamba, matatakot na namupit ka sa nanay mo or hindi ka ligtas, mapapahamak ka ulit na buong buhay mo meron kang anxiety kasi feeling mo hindi ka paligtas, feeling mo hindi ka pa napatawa ng Diyos. Pero ito yung sinasabi ng banal na nakasalat ng Jesus is enough for all time. Yung sakripisyo niya, yung bisa ng pangwalang hanggan. Sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 12, He entered once for all into the holy places, not by means of blood, but by means of His own blood, that securing the eternal redemption. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dako ng kabanalan-banalan, kundi ang sarili kanyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kailanman, pag natanggap mo yun, hindi mawawala sa iyo. That is the grace of God. Christ's purification is received by faith. Yung paglinis na ginawa ng Panginoon, matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. And He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Kung paano tayo nalilinis sa ating mga kasalanan sa puso, sa buhay natin, ginawa natin sa pamamagitan ng ating mga kamay, bibig, pagsisinungaling, punong-puno ng karumihan. Pero lahat ng yun, nilinis ng Diyos the moment that we believe that the blood of Jesus Christ is enough to purify us from all unrighteousness. Sapat ang dugo ng Panginoong Jesucristo para linisin tayo at iharap tayo sa Diyos Ama ng walang bahid na karamihan. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Do you want to receive the purifications, the work of Christ on the cross? Yung paglilinis ng Diyos na ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo na binuhos niya ang kanyang dugo. Do you want to receive that? Simple lang. You have to believe that Jesus Christ did it for you. At yung pananampalataya na yun, yung ginawa ng Diyos, magkakabisa sa iyo in the eyes of God. You are justified. Sa harapan, sa paningin ng Diyos, ito nga ay pinawalang sala. Paano matatanggap? How to receive purification? You have to break down. Hope you learn something. Repentance. Yan. So, faith and
purification. Yan.